It's great to be in the house of God. And today, we are going to receive His blessing. Amen. Sige po, palakpakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Hallelujah. And do we want blessing in life? Ay, ang hina. Do we really want blessing in life? Amen. No po, syempre naman. Talagang kailangan natin ng blessing. And you know what? I tried to search the internet. No po, ang ating tool ngayon sa one of the tools in studying the Word of the Lord. And in other religion, no po, they are also wanting for blessing. No po. Let's say for example, in India, no po, meron po silang goddess of fortune na ang pangalan po ay Lakshmi. So if they want fortune in life, all they have to do is pray to this idol na po. At syempre po, hindi po magpapatalo ang aking mga kalahi, no? Ang mga Chinese, no po. At kung gusto po nila ng kayamanan, I don't know if this face is familiar to you, no po. When you enter a Chinese restaurant, ito po ang makikita mo na katabi sa cashier nila, no? At ang pangalan po nito ay Caixin. Totoo po yun, no po. Caixin ang kanyang pangalan, no? Makikita niyo po ito sa pintuan ng restaurant, Chinese restaurant, sa kanilang cashier, because they want fortune in their life, no po. Kailangan po nila ng fortune. And ang Kristiyano po ay ganyan din po kabuti ang ating Panginoong Diyos. God loved to bless each and every one of us. No po. At hindi lang po blessing sa fortune, kung hindi, God would love to give us the threefold blessing. And I have shared this once and again and again and again so that we will have a recall of this. No po. Ang unang blessing po na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos ay spiritual blessing. When we receive our Lord and Savior, Jesus Christ, no po, ay tayo po ay nagkakaroon ng eternal life at ito po ay napakagandang pagpapala po sa bawat isa sa atin. No po. At hindi mo kailangan hintayin ang eternal life. No po. Ibig sabihin, you don't need to wait. You don't need to wait na you will die and get that blessing, enter heaven. But here on earth, God desires to give us the financial blessing. Not only the financial blessing, but also the physical blessing. No po. Aanuhin ko ang financial kung hindi ako able body. No po. Aanuhin ko naman po ang able body kung wala naman akong financial. So, aanuhin ko naman po ang financial at able body kung wala naman akong eternal life. So, this is a holistic blessing that God is giving us. Ito po ang binibigay sa atin ng ating napakabuting Panginoong Diyos, napakayaman na Diyos na po na gusto niya matanggap mo ang threefold blessing. Amen ba ho yun? Ito po. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. No? And so, tonight, we would be talking about blessing, no po, and I pray that you would be very careful to listen, no po, very attentive to listen. How can I acquire this blessing? In Deuteronomy chapter 28, no po, this chapter talks about blessing and curse. So in the first few passages, ang pinag-uusapan po ay blessing, at I took an excerpt, no po, a passage or a verse from that long list of blessing, and this is what it says in verse 12. The Lord will open to you His good treasure. And where is that? The heavens. To give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. You shall borrow from none. Magpapahiram ka at hindi ka mangungutang sapagkat ikaw ay pinagpala niya. Tayo'y sandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat sa iyong salita. Panginoon, ang aking mga magulang at kapatid, ikaw ang sinadya papunta rito sa simbahan, Panginoon. Ayaw namin palipasin ang isang linggo na hindi kami nakasamba. Katagpuin mo kami ng iyong salita ngayong araw na ito. At ito po ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. To open to you His good treasure, the heaven. Today, our topic is, we want an open heaven in our life. Kailangan bukas po ang langit. Pag tinuloy mo in the middle of chapter 28 of Deuteronomy, nagsasarado po ang langit. At ang description po, pag sarado ang langit, it is like brass. And nothing will drip from that brass. Na po. Walang papatak na po sa brass na
yun ang pinakapayong mo. So we really want an open heaven. And how can I have an open heaven? Paano ba ako magkakaroon yan? Ano po? Kailangan po maintindihan po natin ang salitang sort. Okay? Pakisabi sa katabi mo na hindi patulog, sort. No, ha? Ito pong sort ay, ano ba ho yung sort? No po? Ito po ay ginagawa nating madalas sa ating buhay. Mamayang gabi o bukas ng umaga, tayo po ay magsosort. No po? Pag ikaw ay maglalaba, pinaghihiwalay mo ang decolor sa puti. No, you have to sort. Paghihiwalayin mo yan. No? Ito ay ordinaryong gawain ng bahay, sa bahay. No po? Pag tayo po ay may basura, we sort things. No po? Hindi nga lang po ito uso sa Pilipinas. No po? Pero kung ito po ay mauuso sa Pilipinas, may pera talaga sa basura, I tell you. No? We sort things out. No po? Plastic, tin can, no po? Paper, recyclable materials. We sort things. I'm sharing this to you because tonight, tomorrow, no po, ang pagsosort po ay normal sa isang araw. At tuwing tayo po ay magsosort sa araw-araw, ang akin pong panalangin, ay maalaala po natin ang sermon na ito. That we are talking about sort so that we will have an open heaven. And how can I have an open heaven? Una po sa lahat, kailangan po, we must know the word submission. Submission plays a major role para po tayo ay magkaroon ng open heaven. Ano ba ho itong submission? Ang military, alam po nila ang salitang submission. They have the commander-in-chief, they will have the general, they will have the colonels, and so on and so forth. And they know that there must be submission. Obey first before you question them. Yun po ang kanilang sabi. At if there will be no submission in the organization of military, there will be chaos. Not only chaos, they will never win a war if there is no submission. Sa Church of God denomination, tayo din po ay merong organization. Meron po tayong pinagsasubmitan. And let me show you our organization because sometime, or actually this coming February, one of our leaders from Cleveland, Tennessee would be coming here. And these are my leaders. Ito po yung aking mga boss. And let me show you kung paano po ang hierarchy ng ating Church of God. Meron po tayong tinatawag na World Missions Director. Siya po ang aking pinaka-top leader. And he would be handling all the churches outside the United States of America. Siya po ang namamahala po niyan. World Missions Director. Kaya ang atin pong world mission ay hindi po world mission, kung hindi world missions. And then, would be the Asia Pacific Director. He would be focusing on Asia Pacific, Field Director. And then next would be Astral Asia Superintendent. At ang namamahala po nito ay, of course, my good friend, Brother Mark Morris. Siya po, ang tawagan po namin sa isa't isa ay partner, sapagkat nung unang panahon, matagal na po yun, siya at ako, nung wala pa kaming mga posisyon, we made a pact, we made a pact na in our journey, in our Christian walk, we will be good friends through thick and thin. So, we are partners up to this point in time. Partners po kami. So, siya po ang Astral Asia Superintendent. And then comes the National Overseer sa Pilipinas. He would be taking care of the Philippines. And we will have a regional overseers, 5 regional overseers, Luzon, Visayas, Mindanao, and Central Luzon and Metro Manila region, 5 regional overseers. And then comes the district overseers. Then comes the senior pastor. And the senior pastor will have an associate pastor, assistant pastor, council, leaders, workers, congregation. There must be an organization. There must be submission to this. Pag wala pong submission, gumugulo po ang buhay. Maybe some of us, we will be having a hard time, nahihirapan po tayo magpasakop. Nahihirapan tayo magpasakop. If we have a strong personality, it would be terribly hard to submit. I, for one, I had a hard time to submit. And I have to read a word from the Lord na ito pong word na ito, this would be the verse that convinced me
I need to submit. The power of submission. Natatandaan niyo ba ho na si Kristo po ay magpapabautismo sa Jordan River? No po? At nung magpapabautismo siya sa kanyang cousin, sa kanyang pinsan, no po? Sabi ng kanyang pinsan, si John the Baptist, ikaw magpapabautismo sa akin? Ang sabi po ni Kristo Jesus, ano po sabi? Let it be so now. Let us now fulfill, no po, all righteousness be fulfilled today. Nagpasako po ang isang Diyos sa bautismo ng tao. Sabi ko, kung ang Panginoong Diyos ay marunong magpasakop, ang aking sinasamba ay marunong magpasakop, so that all righteousness will be fulfilled, who am I not to learn submission? At ang susunod na mga talata po, ito ang sabi in Matthew chapter 3:16, when Jesus had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, what happened? What happened? Heavens were open to him. Submission. Heavens were open to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my Son, to whom I am well pleased." Bumukas ang langit, bumaba ang pabor ng Diyos, at niyayakap ang kanyang anak. Ito po ang nagbubukas ng kalangitan, ang pagpapasakop. At paano ba ho natin ito i-apply sa ating ordinaryong buhay? Una po sa lahat, tayo po ay magpapasakop sa Panginoong Diyos. No po, mabilis sabihin yan, I submit to God and to God alone. Hindi ho pwedeng ganoon. Meron pa hong nilagay ang Panginoong Diyos, ang government. Tayo po ay kailangan magpasakop sa gobyerno. Walang gobyerno na nandyan. Kung sino man po ang nakaluklok dyan, hindi mangyayari yon nang hindi ipinahintulot ng Panginoong Diyos. Kaya kung anong gobyerno nandyan, whether type mo o hindi, nagpapasakop po tayo, no? Sapagkat pinahintulutan ng Panginoong Diyos yan. At ang gobyernong ito, ang ama ng tahanan, ang ulo ng tahanan, ang ama, no po, ay magpapasakop sa gobyernong ito na nagpapasakop sa Diyos. At sa ama na ito, ang kanyang asawa ay nagpapasakop. No po. Amen ba ho yun? Naku, napakahina ng amen. No? Yun, ako, pambihirang lumalakas, unti-unti, na napipilitan. Okay po yan. No? At pagkatapos po niyan, ang kanyang mga anak ay nagpapasakop sa kanyang magulang. Other than this, I don't know what structure do we have. Other than this. If we are going to alter this structure, there will be chaos. No po, pag ang sa tahanan po ay ang ina ay sasabihin, hindi, dapat dalawa ang ulo. Meron po akong kaibigan na Amerikano, no po, saan ba yun? Sa Tampa, Florida. Natutuwa po ako sa kanyang sinabi. Ang sabi niya, 2 heads is a monster. Ayan ho. Tama ho yun, di ba ho? 2 heads is a monster. Iisa lang ang ulo. Para normal, isang ulo lang. No po. Yan po ang submission. At pag nagsasubmit po tayo, bumubukas ang langit at bumubuhos ang pagpapala sa anak ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. Meron pong dating miyembro ng iglesia, no po. At ang miyembro po na ito ay siya po ay magaling, no po, matalino, creative, matalino, may itsura, may tindig, may kayamanan, no po, magaling magplano, no po. Isa lang ang kulang sa kanya. Isa lang. Hulaan niyo kung ano. Hindi marunong magpasakop. No. So minsan kami po ay nag-uusap, sabi ko, kapatid, ikaw ay parang isang katulad nito. No? You are like a stallion. No? Maganda ang tindig, yung buhok, parang nakapalmolive, no? Ganda, no? Extra moisture, no? Maganda, matindi ang tindig, may muscle, no po, unblemished, flawless, lahat masasabi mo. Ikaw ay parang isang stallion, isang napakagandang kabayo. Pero kahit anong ganda ng kabayong ito, kung ikaw ay hindi magpapasakay ng hinete, if you will not allow a jockey to ride on you, you will never win a race. Hindi ka mananalo ng kahit anong karera. Kailangan magpasakay ka. Kahit anong lakas ng kabayo, pag hindi ka nagpasakay, if you do not submit, you can never win a race in life.
Think about it. Think about it. Kaya kahit anong talino, kahit anong galing, no? Kahit anong pogi, kahit anong forma, kailangan po tayo magpasakop. No? So ito po ang unang kailangan nating malaman para bumukas po ang langit sa ating buhay. Ang pangalawa po na kailangan po natin maintindihan ay tulad ng una, no po, at mas malalim nga lang po ito, it talks about obedience. Obey even if it is illogical. If we hear from the Lord, if we believe that it comes from the Lord, I have to obey it, even if it is illogical. Let me prove my point. No po? Ito po ang sabi sa Bible. No po? In John chapter 21, patapos na po ang chapter ng John. At ito na naman po si Simon Peter. At ito po ang tagpo. No? Every time na may Simon Peter, kadalasan dinidescribe po siya na isang fisherman. No po? Lagi siyang kilala as a fisherman. Ito po ang sabi dito. Simon Peter said to them, I am going fishing. Then the other disciples said, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night, buong gabi, they caught nothing. Expert fishermen. Minsan, babasahin mo ang Bible, ang first few chapters ng Matthew, first chapters of Mark, fisherman, si Peter. Ito, katapusan na ng John. No po, fisherman pa rin po siya. No? Ibig sabihin, itong taong ito ang kanyang profesyon. Siya po ay isang expert fisherman. He went fishing that night, the whole night, and he caught nothing. As usual, expert, terrible fisherman. Let me move on. No po. Verse 4, but when the morning has now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, children, have you any food? May pagkain ba? Nope. Walang pagkain, walang huli. Sabi ni Jesus, please take note of this. And Jesus said to them, cast the net on the right side of the boat. It is in the left side, okay? Here's the boat. Pick it up and throw it on the right side. Cast your net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it in. Hindi na nila mahatak. Yung kanilang lambat, hindi na nila mahatak. Why? Because of the multitude of fish. If I am an expert fisherman, left side, right side, ang isda, alam ba niya ang kaliwa at kanan? Nai-imagine niyo ba ho ako? Siguro sabi ng isda, huwag tayo pupunta sa kaliwa. No, nai-imagine niyo ba ho yun? Me, as an expert fisherman, what divides the left and the right will be my boat, and I will be picking up my net and cast it on the right. An expert fisherman will say, it's illogical. This is illogical. Walang saysay ito. Walang katuturan. Marunong ba ang isda ng kaliwa at kanan at alam niya na ang barko, ang aking bangka, ang nagsasabi kung saan ang kaliwa at ang kanan? Imposible. But these people, no matter how illogical what God had said, no matter how illogical it was, they obeyed. They cast it on the right, and multitudes. They cannot draw the multitude of fish. I don't want you to miss the blessing. And if God has a word to you, no matter how illogical, I pray that we will obey so that we will have an open heaven. A very close example to my heart, very close example would be our Gen Bless building. Of course, long time ago, 2010, sabi ni Lord, tayo mo yun. Tayo mo yung building na yan. Ayoko na talaga sumunod. Illogical. How much would it cost us? How much will it cost the church? And I am very transparent with the congregation. How much will it cost us? It will cost us 250 million. And where will I get that? My background is a businessman. I know how to analyze data. Bigyan mo ako ng data, ng figure, I can analyze. And itong na-analyze ko po ito, kaya ko po i-project. I can forecast what's next year, second year, I can forecast that. I am trained to do that. And I could see Gen Bless building. It's illogical. Until the time na nagpakita po ang Panginoong Diyos,
na, you know the story, no po, he put me in a trance, and this is the vision, no po, the jar. The Lord put His money in it. He was saying, I am in this project, and you have to obey. So, I obeyed, we obeyed, at ngayon po, naging pagpapala po itong building na ito, hindi lang po sa atin, kung hindi sa maraming simbahan. Po. Hallelujah. Uulitin ko po, hindi lang po ito building na tayo po ay mag-e-enjoy, kung hindi, it is blessing 638 churches of Church of God as well. Amen ho ba yun? Palakpakan natin muli ang Panginoong Diyos na po. And sasamantalahin ko po ang report na ito, no po, ang pagpo-construct po ng building ay umaabot na po ng second floor. At sa second floor po, ito na po ang itsura. This is real time. No po, yan na po yan. No? Persian gym, no po, syempre may membership po dyan, pero half of it, no po, yung other side ng building po na yon, ng floor na yon, ay recreation area para sa mga kabataan. Pwede po kayong may mag-billiard dyan, 2 billiard tables, 2 ping pong tables, libre ang Xbox, libre ang PS4, no po. Lahat po libre, no po. Because we want the youth to stay in the church and learn about God, no po. Kaya yan po ang nasa second floor na po, at thank you Lord, no po. At ito, kilala niyo ba ho yan? Oh, ha? Yan po, nauna nang mag-exercise sa atin ng 1 linggo at ganyan na po ang katawan niya kaagad. Oh, kita niyo naman. Ang bilis. Ang bilis, di ba? No? So mamaya makikita niyo doon, si Pastor Gary, babalik na rin sa dati ulit yung katawan niya. Kidding aside, no po, kidding aside, we have to obey. Even if it is illogical. No po. Kaya alam niyo po, pag naglo-look back po ako, 2010, sabi ko, pambihira, Lord, salamat sinunod kita. Binigyan mo ko ng courage sumunod at binigyan mo rin ng courage ang leaders ng church na ito at ang kongregasyon na yakapin din po itong vision na ito na tayo ngayon ay nagiging pagpapala sa marami. Amen. No po. Sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon. Then, after this, no po, number 3, no po, we talk about rest on a Sabbath. Kailangan po tayo ay marunong magpahinga. Para po bumukas ang langit, kailangan marunong tayo magpahinga. Mabait ang Panginoong Diyos. Gusto niya magpahinga ang kanyang mga anak. Sabi niya sa Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Gawin mong banal ang ikapitong araw. Remember the Sabbath day. And God was thinking not only of Himself, but He was thinking about you and me. He said in verse 11 of Exodus 20, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the 7th day. Nagpahinga. Ang Diyos nagpahinga sa ikapitong araw. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, honored it, venerated it. In-honor niya po ang ikapitong araw. No? Kung ano po ang in-honor ni Lord, gusto ko rin po siyang i-honor. Why? Because kung meron siyang ino-honor and I am not honoring what God is honoring, then I think we are dishonoring our God. Kasi ino-honor niya yun eh. Binigyan niya ng halaga yun eh. So tayo na nagbibigay ng halaga sa Diyos, bibigyan din po natin ng halaga ang binibigyan niya ng halaga. At kung hindi po natin bibigyan ng halaga yan, meron pong dalawang nangyayari. No po? We are dishonoring Him and we are trusting in our strength. Ang ikapitong araw, no po, maybe it's Sunday, no po, we have to go to church, no po, we rest in His presence. That's what I mean. We come to rest in His presence. And when we do that, and when we work, no po, ika-6 na araw, ikapitong araw, tayo pa rin po ay nagtatrabaho, we are not trusting God that He would be providing for us. We are trusting in our strength. And we would be dishonoring God. Gusto na kasi ng Diyos, tayo ay magpahinga at siya na ang bahala. We rest in His presence. Kailangan po natin ma-tune up. Kailangan po natin ma-recalibrate. And then tomorrow, we will be working again.
But if we will be trusting in our strength, we say on the seventh day, there will be opportunity loss. Mawawalan ako ng hanap buhay, sayang yung kikitain, sayang yung overtime pay, sayang yung differential. Yes, we will be getting those differential, no po, na differential pay. Pero ang point po, it might be a diminishing return. Kasi hindi po natin na-honor ang ating Panginoong Diyos. Tignan niyo po kung nahihirapan po nating yakapin yun. No po, kung nahihirapan tayo, dadalin ko po sa ibang kwentuhan. No po, dadalin ko po sa, hindi sa tao, sa lupa. Tignan po natin dito sa Leviticus chapter 25, verse 3 to 4. Sabi ng Panginoon, 6 years you shall sow your field. Kung meron kang ektaryang lupa, tamnan mo ng 6 na taon. 6 years you shall sow your field. 6 years you shall prune your vineyard and gather its fruit. Mag-harvest ka dyan. But in the 7th year, there shall be a Sabbath of solemn rest for the land. Sa ikapitong araw, pagpahingahin mo yan. A Sabbath to the Lord. You shall neither sow your field nor prune your vineyard. 6 na taon, tamnan mo, linisin mo, mag-harvest ka, 6 na taon. Sa ikapitong araw, yung iyong lupain, hayaan mo siyang nakatiwangwang. Dadagain yan, iipisin yan, uulanin yan, babahain yan, maaarawan yan. Iwanan mo siyang nakatiwangwang, pupuntahan ng ibon yan, kakainan ng ibon yan, hayaan mo siyang nakatiwangwang. Bakit? Habang siya po ay nakatiwangwang, na yung nauubos na mineral ng lupa, no, yung nasaid, pag iniwanan mo siya ng 1 taon, magre-recuperate yung lupa. Lalakas ulit ang lupa, magkakaroon ulit siya ng mga minerals kasi nakatiwangwang siya. At sa susunod na taon, matabang-mataba ang iyong lupa. At maganda ang iyong aanihin. Ang aking tanong, meron pa bang gumagawa ngayon yan? Yung iiwanan ng nakatiwangwang ang lupa ng 1 taon? Meron ba hong gumagawa ngayon yan? Pag ginawa mo ngayon yan, magkakaroon ng squatter yan. No? Pupuntahan na squatter. No? Kung iiwanan mo nakatiwangwang yan. Wala na pong gumagawa ngayon yan. So, ang mga lupain po natin sa buong mundo, no po, ang mga farmers, they kept on planting and harvesting, and we are draining the minerals of the land. So, ano po ang remedyo ng tao? Ano ang remedyo ng tao? Fertilizer. Kailangan fertilizer. Insecticide, fertilizer. No po. At tapos kakainin natin yon at alam na po natin saan galing ang ating mga karamdaman. No po. Pero kung susundin po natin ang heavenly principle, iba yung heavenly principle eh. Sinabi ng iwanan mo kasing nakatiwangwang eh. No? At pag iniwanan mo nakatiwangwang, tataba ang lupa. Eh ngayon, hindi. May remedyo kami dyan. Remedyo. At eto po, nai-stretch masyado ang lupa at yung ani natin, hindi po nagiging maganda. Sa lupa po, ganoon. No? Lalo na po sa tao. Sinabi ng 6 na araw kang magtatrabaho, sa ikapitong araw, ipahinga mo para rejuvenated ka. Hindi stretch ang mukha mo. Tignan mo nga sandali ang katabi mo kung stretch. Stretch na ba? Di ba? Pahingi. No? Hindi stretch ang mukha niyan. Organic yan. Huwag kayong mag-alala. No? Ayan. Organic product. No? Joke lang po. No? So, meron pong prinsipyo ang kalangitan na malaking kakaiba sa earthly principle. Yes, I believe that elementary, high school, college, masteral, and doctorate, we have taught about earthly wisdom. I know. Pero meron po kasing heavenly principle na kailangan po natin i-apply. At gusto ng Diyos yun. Gusto niya, magpahinga ka na, mas malaki pa ang kita mo. Yan ang gusto ng Panginoong Diyos para sa iyo, kapatid. Amen? Amen. Now, let me go back to the word. No po. Ano ba ho yung letter S kanina? What is letter S? Ay, yun. Akala ko nakalimutan na eh. What is letter O? What is letter R? Okay, magandang naalala po natin yan. Now, let me bring you to the BSP Consumer Finance Survey. What is BSP? Bangko Sentral ng Pilipinas Survey. Ang sabi nila, ano daw po ang pinakasikat na isinasanla para makakuha ng utang? Ano ba ang pinakasikat, ang pinakauso na isinasanla
para makakuha ng utang. Ito po ay napanood ko po sa GMA 7, no? At ako po ay na-shock sa pinaka-sinasanla na po ngayon. Ano po ang sinasanla ngayon? ATM card. Wow, how many percent? Almost 40%. Yan na po ang pinagsasanla. Uutang, ito na yung ATM ko, ikaw na magkumubra doon. Ito ang panigurado na mababayaran ko ang utang ko. Pambihira, di ba ho? Ganyan na po ang uso ngayon. 40%, almost 40%. And then, ano pa ba ho? Land, lupa, as usual, no po? Appliances, no po? Electric pan, aircon, cellphone. Sanla, no? Vehicle, sasakyan, at yung aanihin. Hindi pa niya inaani, yung ani niya, kukubrahin na. Ano po? Pambayad na po ng utang. Nakakaawa naman po, di po ba ho? Ito po ang nangyayari. Ito na po ang pinangsasanla. Dadating ang panahon. Ano po? Dadating ang panahon. Sana hindi ko na madatnan yon. Pati asawa pwede isanla. Sabi nung isa, ang tagal naman mangyari noon. Huwag naman. No? Kahit asawa, pwede nang isanla. No po, magtatawaran tayo. No po, sinasanla ko na yan. Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot, no? Bakit ba nagkakagaya? Gusto ko open heaven. Di ba? Tignan nyo nangyayari. At ito pa ho, ang susunod na data ay nakakagulat talaga ho sa akin. Ang sabi po, 86% of households are unbanked. Hindi po nagbabangko ang Pilipino. 86%. Wala siyang ibabangko. Hindi siya nakakaipon, ano ibabangko? Ano po? Hindi siya nakakaipon. 86%. And that grieves my heart. No po? That really grieves my heart. And so, syempre, gusto ko ng open heaven. Kaya gusto ko open heaven eh. Submission. Inaaral ko yon. Paano ba ako pagpapalain? Magpasakop, sumunod, magpahinga. Prinsipyo ng Diyos. At pang-apat, ano ho yung pang-apat? Siyempre, huwag po natin kalilimutan, ang tithing principle. Ang tithing principle, huwag natin kalilimutan. Ako po, sa church na ito, nagtuturo po ako about tithes and offering once or twice a year only. Marami po, isang beses na lang po sa isang taon na po. And you are blessed to hear me talk about tithes for this year. No po. Ano ba ho itong tithing principle? Dadalhin ko po kayo sa Malakay, no po. At ito po ay sikat na sikat, no po. Sikat na sikat. Pero ngayon po ibubusisiin natin ng konti, no. Sa Malakay 3:8-10, sabi ng Panginoong Diyos, will a man rob God? Kaya ba nakawan ng tao ang Diyos? Nagtatanong ang Diyos, sarcastically. Sarcastically. Will a man rob God? No po. Pwede bang i-corrupt ng tao ang Diyos? No. Yet you have robbed me. Oo. Pwede, sabi ng Diyos, na pagnanakawan ako ng tao. Nakokorap ako ng tao. Kinokorap ako ng tao. Alam niyo po, si President Duterte, pag pinag-usapan ng korap, nagmumura yan. No po, kaya wag na po nating pag-uusapan niya. No po, magagalit po ang ating presidente. Pero kaya ba nating pagnakawan? No po, kaya ba ho natin pagnakawan ng Panginoong Diyos? Sabi ng Panginoong Diyos, pwede. Yet you have robbed me. But you say, how? Paano kita nananakawan? In what way have we robbed you? Sumagot ng Diyos, in tithes and offerings. Let me differentiate. Meron pong ikapu at meron pong kaloob. Sa tithes and offering, na pagnanakawan ako ng aking mga anak. You are cursed with a curse. Pag ganito ang ginawa mo, ikaw ay nilagay sa isang sumpa. Alam niyo po, lumaki po ako, naririnig ko po ito, no? Naririnig ko sa mga tao, nako, ang tao nagbibitaw ng sumpa. No? Pero ang pinakamabigat na sumpa, pag ang magulang mo ang nagsumpa sa'yo. Have you heard those words? Pag ang magulang mo ang nagsumpa sa'yo, nako, napaka-effective. Pag sinabi ni nanay o ni tatay, gagapang ka sa lupa, nako, pambihira, mahirap ma-break yun. No? At para ma-break yun, kailangan ma-born again ka. No? Mabigat pag magulang ang nagbitaw ng sumpa. Paano to? Ang nagsasabi, Diyos. Paano to? Hindi ho kaya dapat natin bigyan ng pansin yun? You are cursed with a curse because this is what we do. And he continued, he said, for you have robbed me, even this whole nation.
ang whole nation ay under the curse because I have not given my tithes and offering. Mabigat eh. Mabigat po eh. Again, this is heavenly principle. This is not earthly principle. So meron pong solusyon ng Panginoong Diyos. Ito po ang kanyang solusyon. Sabi niya, bring all the tithes. Bring all the tithes into my storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this. Subukan mo ako. Subukan mo ako. Dito po naghahamon ang Panginoong Diyos. Subukan mo ako. Ibigay mo ang iyong ikapo sa akin. Subukan mo ako dito. And when he said that, I tried. Sabi niya, subukan ko siya. Sabi niya, i-test ko siya. So I tested him on this. Personally, I tested him. And you know what I found out? Hindi ko natalo sa bigayan ang Panginoong Diyos. Lagi siyang panalo sa bigayan sa aking buhay. Amen? At kung ako ay hinamon niya, at talo ako, ito ang masarap na talo eh. No? Hinahamon niya rin kayo. At nakikihamon din ako sa inyo. Subukan niyo. Baka hindi mo pa nasusubukan. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me on this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Subukan mo ako dito. Kung hindi buksan ko ang durungawan ng kalangitan at ibuhos ang pagpapala, bubukas ang langit, ibubuhos ang pagpapala, at wala kang kwarto na maiko-contain, wala kang kwarto na magiging sisidlan, na magkakasyang sisidlan ang mga pagpapalang ito. Ibig sabihin, kapatid, ikaw ay pinagpala na at nag-uumapaw ka pa at marami ka pang pinagpapala. Yan ang mangyayari sa kanyang mga anak. Try me in this. Ito po ang sabi ni Lord. No po? Ito po ang sabi niya sa verse 10. No? And so, let me put this in an illustration. No po? For a better understanding. No po? Daling ko po kayo. Ito po ang langit at ang lupa. Yan po ang illustration. Kasi gusto ko, gets na gets niyo po ito. Bakit? Kasi nung ako po mababaw na Kristiyano, mababaw ako, born again na po ako, ang aking ikapu po ay may daya. I have to be honest with you. Sumisimba ako, nananampalataya ako, so nagsasabi ako sa Diyos, I love you, Lord. Born again ang puso, pero yung bulsa hindi. Born against pa rin. No? May daya yung aking ikapu. Until such time na naunawaan ko ang ikapu, ibinibigay ko ng ikapu, pero yung kaloob, kailangan pa ba ng kaloob na ibigay ko na nga yung 10%, magbibigay ka pa ba? Hindi ako nagbibigay. Until I have read the book, and it brings so much conviction in my life. Oo nga, tama to. And I would love to share with you what I have read. No po? Sabi, ano daw po yung tithes? Ang tithes po ay susi para bubuksan ang durungawan ng langit. Sabi ng Diyos, subukan mo ko rito. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit. Tithes will open the heavens and will bring so much blessing. Yan po, yan totoo dyan. Now, saan ang offering? Anong gagawin ko sa offering? Nadadaya ko rin ang Diyos sa offering. Ang offering ho pala ay, ito po yung ating itinatanim sa lupa. Kasi walang didiligan eh. Kailangan merong didiligan. Ano po itong offering? Our offering will serve as a seed. And when there is rain and there is offering that is my seed, then there will be growth. Think about it. Come to think about it. I accept this principle. I applied it in my life. Kaya pala tithes and offering. At sinong aanin nito? Di ako rin. Di ako rin. Kung susundin ko lang ang salita ng Diyos, bubukas ang langit, uulan. Anong uulanan? Ang aking binhi. Ang binhing isa, ang binhing dalawa, ang binhing tatlo, ang binhing 100. Uulanan ng Panginoong Diyos. At sinong aanin nito? Di ako rin. And when I have learned this, and it brings so much conviction, I said, Lord, this is what I want to do in my life. And every time you hear me when I say, when I go to church, I don't come to church empty-handed. I always want to bring something for the Lord. I am not
restricted to the 10%. I am not. I want to bring more to the Lord. And I would bring those offerings to the good soil. I have to find that good soil at doon ko po siya itatanim. Ano po? At finally, ano ba ang ating pinag-uusapan itong blessing? Ano po? I would love to bring you to the next verse, but before I do that, ano po, let me share with you one story. Ano po? One story. Meron po akong kaibigan. Ano po? And this summarizes sort. Okay? Meron po akong kaibigan, second year high school friend. She's a she. No? And matagal kami hindi nakita. Napunta na po siya sa Washington, D.C. Nagtatrabaho siya sa World Bank. At nung tinatayo po itong ating church, itong sanctuary, sabi ko gusto ko siyang puntahan. Baka matulungan niya tayo sa pagpapatayo ng iglesia. Hindi po siya mananampalataya. No? Pero kaibigan ko po siya, so sabi ko gusto ko siyang makausap. Nagtatrabaho sa World Bank, at pagdating ko sa kanyang bahay, pambihira, 2 BMW, meron pang ibang sasakyan, at sinakay niya ako sa kotse niya. Anthony, baka hindi ka pa nakakasakay ng BMW. Sinakay niya ako, ikot-ikot. And nung kami po yung nag-uusap na, sabi ko, gusto mo bang tulungan ng church? Pinakita ko po yung ating brochure, I'm working hard so that we could finish the church. Pinag-aralan niya at sabi niya, alam mo Anthony, sabi niya, ang trabaho ko dito sa World Bank, isa ako sa mga nag-a-analyze ng isang bansa kung dapat pautangin o hindi. Sabi niya. Ang trabaho ko ay tinitignan ko yung kanilang GNP, GDP, tinitignan ko yung kanilang government, how they run their government, peaceful ba? Ako nag-aaral. At ako ang magre-rekomenda sa aking boss, isa sa mga nagre-rekomenda, kung dapat pautangin ang bansang ito or hindi. Kasi baka hindi na makabayad ang bansang ito. As I analyze your brochure, itong dinadala mo sa akin, alam mo, hindi matatapos tong simbahan nyo. Tinignan ko yung inyong koleksyon, tinignan ko yung cost ng inyong project, pambihira. Hindi matatapos ang simbahan mo. Very discouraging for me. And sabi niya, nevertheless, sabi niya, ako ay mag-aabot ng abuloy. Ang tawag niya, abuloy eh. No? Para ako namamalimos. Ako ay mag-aabot ng abuloy, $300. Sabi niya, magbibigay ako ng $300. Tulong ko na sa iyan. Pero hindi na ako naniniwalang matatapos yan church niyo. Pero, sabi niya, pupunta ako sa Pilipinas after 3 years, titingnan ko kung natapos. Sabi niya, titingnan ko. Who knows? After 3 years, pumasyal po siya, nakita niya po yung ating iglesia, hindi po siya mananampalataya. Ikot-ikot po siya rito. At ang sabi niya, Anthony, totoo pala na buhay ang Panginoong Diyos mo. This church is beyond logic. It is heavenly principle has been applied in this church. And I pray that you will apply heavenly principle as well. Finally, let me bring you to this verse in 2 Corinthians 9:8. And God is able. May kakayanan ng Panginoong Diyos. God is able to make what? What? All favor abound in you. God is able to make all favor or grace abound toward you, that you always having what? All sufficiency. Lahat ay sapat. Saan lahat sapat? In all things. Sa lahat ng bagay. Sapat sa lahat ng bagay. Sapagkat binigay sa iyo ang lahat ng pabor. Tapos, and may have an abundance, nag-uumapaw in every good work. I pray that we will always remember the message, and may God bless us.